Kaya niyang gayahin ang bawat piraso ng musika ni Takashi, pero kahit kailan, hindi niya naramdaman ang passion sa music. Nag-aral pa siya sa US, pero walang spark. Sabi ni Neko, hindi kailangan ng rason kung gusto mo ang isang bagay. Minsan, sapat na ang pagkagusto dito. Hinikayat niya si Atori na kausapin ang taong hinahangaan niya. Pagbalik ni Atori sa guest, wala na ang plaka sa ulo ni Takashi. Nakaupo ito, nakikinig sa sariling tugtugin. At doon niya sinabi ang totoo, habang tumutugtog siya ng last performance niya, sa sobrang intense, di niya namalayang namatay na pala siya. Samantala, sa kwarto ng bata, hinabol ni Neko ang pusa. Gumamit siya ng kumot, pero sa pagbagsak nito, lumabas ang alikabok. Dinala ng pusa ang bag ng gamot na may inhaler at reseta ng mga gamot at doon ang pangalan ng bata. Siya si Shota Watanabe. At nawala sa ulo ang rocket at naalala niya kung sino siya. Nag-transform ang kwarto, naging playground. At napunta sa tuktok ng slide si Shota. Matapos ay nahulog siya, eksaktong ganun daw siya nag-agaw buhay dati. Naalala niya lahat. Sa playground niya unang nakilala ang pusa. Inalagaan niya ito, pero ayaw ng nanay niya dahil daw may asma ang bata. Tumakas siya, bumalik sa playground, at doon, sa pag-ubo at pagkadulas sa slide, muntik na siyang mawala. Sa hotel, bigla silang nakarinig ng boses. Boses ng nanay niya, tinatawag siya. At doon, parang may bumukas na pinto. Nagkaroon ng lakas ng loob ang bata na bumalik sa mundo ng mga buhay. Sa lobby, nagkita sina Takashi at ang bata. Nagpaalam sa isa't isa, simple pero may bigat. Pareho silang handa ng mag-checkout. Bilang huling regalo, tinugtog ni Takashi ang saxophone niya para kay Atori. Ikinwento niya, na minsan, inatake siya sa puso sa isang hotel. Kung hindi raw dahil sa mabilis na response ng concierge doon, baka namatay na siya noon pa. Si Atori pala ang taong iyon. Kaya't nagpasalamat siya, mula noon, buhay niya ay naging mas makabuluhan. Dinala ng liwanag si Takashi. Naiwan ang kanyang saxophone. Sabi ng manager, para ito kay Atori. At ngayon, sa tabi ng record ng kanyang idolo, meron na siyang sariling alaala na walang kapalit.